Located in Barangay Tambo, Sitio Dongas, Babac District, Island Garden City of Samar is the Bat Cave na documented by the Guinness Book of Records. Yan. Good morning. Yeah. So once again, Madjona Bagdatong. So Madjona Bagdatong po, that means welcome. So that is our Sama tribe language here in Saman Island. So bago tayo mag-proceed sa ating sanctuary, may short briefing na po tayo about sa importance ng bats, history ng cave, and why should we CPR bats po. So CPR stands for conserve, protect, and respect bats po yun. So alright po, so by the way pala ma'am, so this area pala was entrusted by the Montfort family po since 1900s pa po talaga. And according to them, may mga bats na raw po talaga dito before, pero hindi po talaga katulad ngayon ha, na sobrang dami na po nila with approximately number of 1.8 million of bats. Yes. So ito na yung reason kung bakit tayo nanalo sa Guinness World of Record. And hanggang ngayon, title holder pa rin tayo. Kasi even meron tayong competitors, wala pa rin pong nakaka-break ng record natin. So diba, iba talaga yung Pinoy, no? Palit-sahan man yan sa bunutan, pag nagtitrending, Pilipino pala yung namumuna. Bakit kaya yun? Yes, pag take note po ma'am, sir, ito is estimated natin na 1.8 is last 2006 pa po ito. So right now, mas nag-increase pa sila, nadagdagan pa yan sila, and more than 2 million na po ang bats na meron dito. Yes, so magtatanong din kayo, bakit pa sila dumami ng ganyan? So ma'am, sir, mga fruit bats talaga, hindi yan sila nag-increase through reproduction. Kasi kung doon tayo mag-base, isang baby lang ang kaya nilang ma-produce in a year. So yes, ang mga bats namin dito, may family planning. Joke lang. Joke lang yun ha. So dumadami talaga yan sila halos ma'am sir through migration po talaga. Kasi nga diba nocturnal sila. So active lang yan talaga sila during night time lang. So ang ginagawa nila, nag-travel yan sila around the island, across the sea, and then bumabalik naman po yan sila dito kinabukasan before sunrise talaga. Yes, so kahit gaano kalayo yung gina-travel nila, pag alam nila na safe sila sa colony nila at na-adapt na nila yung environment nila, bumabalik at bumabalik po talaga yan sila. So sana all binabalikan. Yes po. And of course, yung mga ideal places naman ng bats is yung places din na maraming cave. So of course, ang ginagawa nila, nire-recruit or ini-invite nila pabalik dito. So kaya, dumadami talaga sila through migration talaga halos. So actually, dito sa amin sa Saman Island, we have our 70 caves po talaga dito, but most of the caves po talaga are empty na through human hunting or interventions po. So pinapatay sila for food or by ignorance naman po, especially yung mga indigenous dito sa amin talaga. So parang naging source of living po talaga nila yung pang-harvest ng guano or yung pupo ng mga bats talaga. Binebenta nila yung ginagawang organic fertilizer, gunpowder po. Pero sa amin dito, preserve po talaga namin sila. Kasi ang mga bats kasi, malapit na din yan silang mabilong sa endangered species. Yes po, exactly. And aside from that, ang bats natin, very important din sila sa ating environment po. Yes, because they are our seeds, dispersal agents po sa mga night farmers natin ang bats. So sa anong paraan? So by dropping the seeds of the fruit they eat po, kasi yung mga prutas na kinakain nila, ang mga seeds nun, hindi nila totally dinadigest talaga. So ang ginagawa nila, niluluwa nila yan or dinadrop nila into different places for another trees to grow. Diba kayo pansin nyo, ang dami natin yung makakalat-kalat na fruit bearing trees sa ating surroundings, diba? So 15% of that are contributed by bats talaga. And example na po yung mansanitas na yun doon sa labas, diba? May nakalagay yung planted by bats. So, hindi talaga as in ang bats ng tanim nun ha. Napakabait naman ang bats. Kapag tanim sa doon, gano'n talaga ka-straight. Oo. Sila lang nag-scatter, kami lang po ang nag-landscape doon. Yes. So actually, galing yan sa sanctuary ng mga mansanitas. Ang ginawa namin, nilagay namin dyan para dagdag attraction na lang din po. Yes. And for the pollinations naman, nagpupullinate din yan sa mga nocturnal flowers. Kabilang na doon ang flowers ni durian. So yes, ma'am, sir, ang flowers ni durian are also nocturnal yan sila. In 3 hours lang po nag-bloom yan during night time lang. So that's why, here in Davao region talaga, isa si Bats na naging dahilan kung bakit tayo naging durian's capital talaga. Even meron naman tayong mga artificial fertilizers na ginagamit. But most of our bukid-bukid areas, bats are the perfect pollinators of their durian farm po talaga. Yes, so yun yung
tulong ni bat sa ating ecosystem po to continues the cycle. So dito po, isang cave lang talaga ang makikita nyo ha, pero interconnected yan with the 5 sinkhole with 300 meters long. So each hole, they have names according to their gender and their ages. So doon po sa unang pangalawang butas, tinatawag namin itong mating/nursery area or maternity area. So doon nagbubuntis si mama bat sa 6 months. 3 months din po yan sila nagpapa-breastfeed. Kasi mga mamas man yan sila, they hatch eggs po. So doon sa first opening at saka sa second opening, kung may makikita kayong dalawang batch doon na malalaki na nagahaging, ang ibig sabihin nun, nag-mate yan sila or mag-partners yan sila. So especially this month po is mating season. So marami kayong mga mating activity na mau-observe doon. Yes. At yung isa naman maliit, yung isa malaki, si mama bat po yun, nagpapa-breastfeed sa kanilang mga babies. And after the 3 months of breastfeeding naman, si mama bat, dahan-dahan niya ng daddy lang kanyang baby doon sa third hole para doon tuturuan niya kanyang baby kung paano maging independent. Yes, sir. Exactly po. Ganyan si mama bat. May mother instinct po talaga yan sila. And for the fourth hole po, that is a scrotum ward or male ward po yung nandoon. So mga lalaki na halo. So majority po talaga sa population ng bats is lalaki talaga halo. So how do we recognize na lalaki sila? So malalaman din na lalaki sila kasi ang laki ng mga balls nila doon, ma'am, sir. So ayan, may mga black lato-lato sila doon. May mga silent lato-lato. Ayan. Eh, ito din naman si female. Di ba magkaiba talaga sila? Ayan. Si female naman, of course, may bebe din sila. At ang kanilang sex organ din. And for the last one naman, that is a senior's ward or adult ward. So matatanda na ang halos na doon. O, diba? Pero wala akong sinabing, may ano ba dito? May senior ba? Wala akong sinabing, pwede kayo dun ha? Bats na ang pwede doon. So yun po. Ang lifespan pala ng ating fruit-eating bats is 30 to 41 years din sila nabubuhay. O diba? Ang haba ng lifespan nila doon kasi only fruits lang ang mga bats natin doon, di ba? Walang soft drinks, walang junk food doon, walang red horse doon, walang fast food doon. Only fruit sila. So, healthy living yung mga bats namin dito. So, kayo, mag-isip-isip na kayo. Yes po. So, yung fifth hole kasi, ideal places na po talaga siya ng mga seniors doon kasi nag-hibernate na yan sila. So, pag sinasabi natin hibernation po, so mas kaya nilang mabuhay ng mas matagal. Hindi yan sila kumakain until they die. So, ganun po namumuhay ang ating fruit-eating bats. So, ngayon po man, sir, viewing from the outside lang po talaga kayo doon sa mismong sanctuary, ha? So, bawal kayong directly talaga na papasok sa cave. But still, makikita nyo pa rin naman po ang 15% of their population doon po sa outer part ng cave. So, thousands of bats pa rin ang makikita nyo sa mismong sanctuary ngayon. Mga kalakwatsera, on our second day, mga dumi sa bats colony diri sa Samal. Montfort Cave. My third time. Well, mas daan ay mga first time here na diri nga nindot kaayo ni kay well represented me from different cities, municipalities, provinces going to Montfort. Kay ang kaning Montfort Cave has been included sa Guinness Book of Record on 2006 pa. Until now, walay naka-break sa record sa may pinakadaghan, pinakamaraming fruit-bearing na bats. Fruit. Kay ang ilang kaunon manggod are fruits. Yan, mga visitors. Pasulod na ta sa maternity mating. Pasulod na ta sa cave number 1. Maternity mating. Yan. Ibutangan na nilag ali. Ayan. Noon pwede pa makapalapit dira. Itong una pwede kami kasuod dira, bet? Wala na karon. Yan. Okay ba yan? Okay na siya, padoong dito, palapos na padoong dito. Hindi pa napakapasok na? Ay hindi, itong una pwede, karon wala na.
Ayan o, makita ninyo ang mga bats. Ngunit siyang maternity area kung saan nagmi-mate yung mga bats. Sayang, tong una, pwede kita kaduol dira, karon dili na. Oh. Yun. Oh, Nana. Look at that one. Oh. Nana sila oh. Nagpatutoy. Nagpatutoy sa ilang mga yan. Oh. Oh. At nursing their baby. Ana. Oh. Ayan. Thousands of bats here. Dira. Oh, estimated to be 1.6, but these are thousands, no? Oh, kita ko. Oh, una pa dito, the second. Then we will proceed now sa katatlong cave. Mga Australian bamboo. Oh, yung mga visitors. Oh. Yan. O, diri na. O, training ground sa tudluan na ng mga parents ang mga bata. How to fly. Nga kuyugon sa na sila kung gabi magkuha o pagkaon. This is the one. Kaya, alam niyo talaga kung asa i-train kay dako ang area, no? Where they can fly. This is the training ground for the bats to fly and to search for food. During night time kay mga nocturnal man sila. Yan. Wow. Swerte kaayo sila. Na sila inani. Dili kay tingali. The tree, oh, kita mo? Wow, mga bats. There you are. Wow. May mga sila na hatak na sumasama sa kanya. Hindi rin makita. Sinukama sa makita. Oh, ang mga taga Romblon at taga Manila. Gina-video talaga nila. Oh. Ayan, no? The training area. Kal. Dili na ta sa male ward. Oh. Oh, naka-smell na mo sa iyang smell? Naanata. This is the male ward. Oh, naanya. Diri na ang male ward sa mga bat. This one. Pag human nilag training, mao na ni mga laki diri. Nasa kay bayot sa? Ano, oh, di ba? O saan man nato ano sa? Saan naka-ribbon? We close up to be. Bayot! Bayot! Be, pag naimutubag ani bayot gyud ni. Okay. Uba sila unayay na ni sila tanan diri. Okay, go. Yeah, that's the male ward. Okay. Oh, kalma na kay sila. Naka-tranquilizer na sila. Oh. Oh, just imagine, oh. Moni ang colony ng mga laki.
Yeah. Yeah, ato ta sa senior citizen. Nakuha lang dito. Mauna ni siya ang ward namo. Seniora na ha. Oo. Paul, atuan ni Paul. Wala na sila. Taon. They just want peace of mind. Oh. Pero mao ni mga kwartahan. Oo. Siguro na bangko dira sa ano. This is the senior ward. More tranquil. Peace. They want peace. Oh. Oh. Natulog sila. They just want to hibernate, no? Oh. Yan, no? Tahimik na ilang life. Inginit po mga tao. Oh. Yeah, this is the ganang init to. Dira na sila. Kita naman siguro po lang ganag init karon. Yan. These are the senior citizen. Mga bats. They just want peace of mind. They have hibernated. Ang ilang lifespan is 30 years. So estimate na to ni sila ha, kaedad na ni siya ng mga sa 30. 35 years old. Pero di sila madalig ko kay fruits or may ilang yeah. Long life sila kay way maka-high blood kay di mo sila makaugbalbakwa. Ang ilang kaunon durian ra gyud, alasyo, mangustin. Oo. So we should learn from the bats. Not from our bashers but from our bats. Thank you.